Matatag Filipino 8, Aralin 3.3, Kaligirang Kasaysayan ng Tangka, isinulat ni Alan A. Ortiz. Ang tangka ay isang uri ng tula na may 5 taludtod at ito ay nagmula noong ika-8 siglo. Ang pinakaunang tangka ay matatagpuan sa Manyoshu o Collection of 10,000 Leaves, isang antolohiya ng mga tula na naglalaman ng 4,500 na tula, kung saan 90 bahagdan nito ay tangka. Sa panahong lumabas ang Manyoshu, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang Hapon ang kanilang wika sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Ang mga unang makatang Hapon ay sumusulat sa wikang Tsino sapagkat eksklusibo lamang ang wikang Hapon sa pagsasalita at wala pang sistema ng pagsulat. Sa pagitan ng ika-5 hanggang ika-8 siglo, isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nilinang na mula sa karakter ng pagsulat sa Tsina upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Tinawag na kana ang ponemikong karakter na ito na ang ibig sabihin ay hiram na mga pangalan. Kung historikal ang pagbabatayan, ipinahahayag ng mga Hapon na ang Manyoshu ang simula ng panitikan nilang nakasulat na matatawag nilang sariling-sarili nila. Maikling awitin ang ibig sabihin ng tangka. Ito ay puno ng damdamin at karaniwang nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa nito ay pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. Ang tangka ay naging daan ng nagmamahalan upang magpahayag ng damdamin sa isa't isa. Ang mga aristokrata ay ginagamit din ng tangka sa paglalaro kung saan lilikha ng 3 taludtod at dudugtungan naman ng ibang tao ang 2 taludtod upang mabuo ang isang tangka. Maikling awitin ang tangka na binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay 7-7-7-5-5 o 5-7-5-7-7 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 31 pantig pa rin. Karaniwang paksa nito ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Kaya't sa paglikha ng tangka, maaari nating gamitin ang kakaunting salita upang magpahayag ng malalim na damdamin at makapagbigay inspirasyon sa isa't isa. Basahin natin ang isang halimbawa ng tangka. Araw na mulat sa may gintong palayan. Ngayon taglagas, di ko alam kung kailan. Puso ay titigil na. Ang tangkang iyong nabasa ay isinulat ni Empress Iwa no Hime na siyang Empress Consort of the 16th Emperor Nintoku. Sinasabing ang tula ay isinulat ng Empress dahil sa kabiguan niyang masolo ang pag-ibig ng Emperor. Suriin natin ang tangka. Una, anyo. Ang tangka ay isang maikling tulang Hapon na binubuo ng 5 taludtod. Tugma ito sa pamantayan ng 5 taludtod. Pangalawa, ang sukat. Ang pantig ng bawat taludtod ay 5-7-5-7-7. May kabuuang 31 pantig. Pasok pa rin sa sukat ng tangka. Ang pangatlo ay tugma. Walang mahigpit na tugmaan sa hulihan, ngunit gumagamit ng malumanay at magkakahawig na tunog. Malaya at hindi sapilitan ang tugma. Ang pang-apat ay tono. Ang tono ay malungkot at mapanaghoy. Ipinahihiwatig ng persona ang pagkalito at lungkot tungkol sa panahon at damdamin, lalo na sa linyang puso ay titigil na. Nagpapakita ito ng pangungulila, takot at pagtatapos. Ang panglima ay talinghaga. May mga simbolismong ginamit upang magpahiwatig ng mas malalim na kahulugan. Una, gintong palayan. Simbolo ng masaganang nakaraan o magandang alaala. Pangalawa ay taglagas, simbolo ng pagbabago o pagwawakas. At ang puso ay titigil na. Maaaring nagpapahiwatig ng paghinto ng pag-ibig, pag-asang nawawala o pagkalagot ng ugnayan.
Ang kalikasan ay ginamit upang ipakita ang emosyon ng persona. Ang panghuli naman ay elementong panglingwistika. Paggamit ng maikling pahayag, malinaw ngunit puno ng damdamin. Sa paglalarawan naman, ginamit ang kalikasan, palayan, taglagas, bilang larawan ng damdamin. Ang simbolismo ay ang panahon at lugar ay kaakibat ng emosyon. Sumunod ay persona. Ang nagsasalita ay tila dumaraan sa mabigat na damdamin o pagwawakas. Payak na salita ngunit malalim ang kahulugan. Sa makatuwid, ang tangka ay tungkol sa isang taong nakararamdam ng pangungulila at pagkalito. Sa simula, makikita ang gintong palayan na simbolo ng maganda at masaganang alaala. Ngunit sa pagdating ng taglagas o ang panahon ng pagkalanta, nagsisimula ring magbago ang damdamin ng persona. Hindi niya alam kung kailan matatapos ang sakit o lungkot, hanggang sa umabot sa puntong parang titigil na ang puso, na maaaring simbolo ng paghinto ng pag-ibig, pag-asa o damdamin. Sa madaling salita, ipinapakita ng tangka ang sakit na nadarama kapag dumarating ang pagtatapos ng panahon, damdamin o pag-ibig. Narito pa ang ilang halimbawa ng isang tangka. Katapusan ng aking paglalakbay ni Oshikoshi Mitsune, isinalin sa Pilipino ni M.O. Hoxon. Napakalayo pa nga, wakas ng paglalakbay. Sa ilalim ng puno, tag-init noon, gulo ang isip. Naghihintay ako ni Prinsesa Nukada, isinalin sa Pilipino ni M.O. Hoxon. Naghintay ako, oo, nalabik ako sa'yo. Pikit mata nga ako, gulo sa dampi nitong taglagas. Tangka ni Kino Tomonori. Payapa at tahimik, ang araw ng tagsibol. Maaliwalas, bakit ang cherry blossoms naging mabuhay? Ngayon naman, sagutin natin ang ilang mga mahalagang tanong tungkol sa paksa o aralin. Una, paano nagsimula ang pagsulat at paglaganap ng tangka? Nagsimula ang tangka sa sinaunang Japan, partikular noong Nara period. Ginamit ito ng mga maharlika at makata upang ipahayag ang kanilang saloobin, pagninilay at damdamin tungkol sa kalikasan, pag-ibig at lipunan. Kinalaunan, isinama ang maraming tangka sa Manyoshu, ang pinakaunang antolohiya ng tula sa Japan. Sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa ng mga sulatin at tradisyon, kumalat ito at naging mahalagang bahagi ng kulturang pampanitikan ng Hapon. Pangalawa, bakit ang tema ng tangka ay patungkol sa pag-ibig at tao? Ang tangka ay isang personal at masining na paraan upang maipahayag ang nararamdaman ng isang tao. Dahil ang pag-ibig at damdamin ay natural na bahagi ng buhay ng tao, naging karaniwang paksa ito. Sa 5 taludtod lamang, ipinapakita ng tangka ang malalim na emosyon at karanasan, tulad ng saya, lungkot, pangungulila at pag-asa na madaling makarelate ang mga mambabasa. Pangatlong tanong, paano mo maiuugnay sa kalagayan ng kapaligiran sa buhay ng mga Pilipino sa pagsulat ng mga tula gaya ng tangka? Katulad ng mga Hapon, ginagawang inspirasyon ng mga Pilipino ang kalikasan at paligid upang maisulat ang kanilang damdamin o karanasan. Nagsisilbi rin itong paraan upang maipakita ang koneksyon ng tao sa kapaligiran. Ang pang-apat, paano mo pahahalagahan ang pagsulat ng mga tula ng Pilipino gaya ng pagsulat ng tangka? Pinahahalagahan ko ito sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-unawa sa mensahe at pagsubok na makasulat ng sarili kong tula bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at pagpapalawak ng kaalaman sa kultura.